Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System. Ako ang inyong pangunahing tagapagsanay sa profesional na akademya ng pagsasanay sa internet. Ngayon, papasok tayo sa isang napakahalagang kabanata ng inyong pagsasanay, ang ikawalong module tungkol sa paglilinis ng salamin at mga panalamin. Sa isang luksosong villa, ang kalagayan ng inyong mga salamin ang unang mapapansin ng pamilya at ng kanilang mga panauhin. Ang pagiging perpekto rito ay hindi matatawaran. Ang malinis, maayos, at walang gusot na damit ay higit pa sa pagiging malinis. Ito ay refleksyon ng pag-aalaga. Kapag ang mga damit ng pamilya ay naplantsa ng perpekto at natupi ng maayos, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaginhawaan at kaayusan sa tahanan. Ito ang inaasahan mula sa isang profesional. Ang maruming damit o lukot na tobe ay agad na sumisira sa magandang imahe ng pamilya. Sa susunod na 14 na minuto, sasamahan ko kayo sa isang malalim na paglalakbay sa sining ng pangangalaga sa salamin. Hindi lamang natin tatalakayin ang paano, kundi pati na rin ang bakit. Matututuhan ninyo ang agham ng matigas na tubig, ang tamang paggamit ng pampalis ng tubig na goma, at ang mga profesional na gawi na nakakatipid sa oras at nagbibigay ng perpektong resulta araw-araw. Magsimula tayo sa inyong mga kagamitan. Ang pampalis ng tubig na goma ang inyong pinakamahalagang kasangkapan. Hindi tulad ng ordinaryong tela na nagkakalat lamang ng dumi, ang pampalis na ito ay gumagamit ng isang tumpak na talim na goma upang alisin ang moisture at dumi sa isang malinis na hagod lamang. Ang pag-unawa sa tamang higpit at anggulo ng gamit na ito ang sikreto sa pag-iwas sa mga guhit sa salamin. Ang isang profesional ay palaging sinusuri ang talim bago magsimula. Kahit ang isang napakaliit na gatla sa goma ay mag-iiwan ng guhit ng tubig sa salamin. Tinatawag natin itong mga guhit multo at sila ang kaaway ng perpektong linis. Kung ang inyong talim ay hindi matalas at tuwid, dapat na itong palitan agad. Huwag kailanman magtipid sa kalidad ng inyong mga kagamitan para sa ikagaganda ng inyong trabaho. Ang susunod ay ang inyong berdeng basahang may maliliit na hibla. Sa ating sistema ng mga kulay, ang berde ay palaging nangangahulugang para sa salamin lamang. Ang mga basahang ito ay gawa sa libu-libong maliliit na hibla na kumukulong sa alikabok at nagpapakinis sa mga ibabaw nang hindi nag-iiwan ng himulmol. Mahalaga ito para sa maliliit na panalamin, mga dekorasyong kristal at sa huling paglilinis ng mga gilid. Bago natin hawakan ang salamin, dapat ninyong isaulo ang gintong panuntunan. Maraming baguhan ang nagkakamali sa pag-spray ng panglinis ng direkta sa bintana o panalamin. Ito ay palatandaan ng isang hindi bihasa. Bakit? Dahil lumilikha ito ng mga patak na tumutulo sa likod ng mga kuwadro o frame na nagiging sanhi ng pagkasira dahil sa moisture at nagiiwan ng mga mantsa sa mga bahaging hindi ninyo maabot. Palaging hawakan ang inyong berdeng basahan at ispray ang panglinis ng direkta rito. Siguraduhin na ang basahan ay sapat lang ang pagkabasa, ngunit hindi tumutulo. Ito ay nagbibigay sa inyo ng ganap na kontrol sa paggamit ng kemikal. Sa pamamagitan ng pagbasa muna sa basahan, sinisiguro ninyo na ang panglinis ay mananatili lamang sa bahagi ng salamin na inyong nililinis sa kasalukuyan. Ngayon, simulan na natin ang profesional na teknolohiya na may 5 hakbang. Ang unang hakbang ay ang estratehikong paghahanda. Bukod sa pagbasa ng basahan, dapat ninyong suriin ang salamin. Maghanap ng mga makakapal na dumi tulad ng buhangin o malalaking bakas ng daliri. Sa tuyong klima ng GCC, ang buhangin ay maaaring magasgas ang salamin. Kung ang salamin ay napakaalikabok, gumamit muna ng tuyong basahan upang alisin ang mga alikabok bago basain. Ang ikalawang hakbang ay ang pabilog na pagpupunas. Gamitin ang inyong basang berdeng basahan sa salamin nang may sapat at pantay na diin. Igalaw ang inyong kamay sa pabilog at magkakapatong na paraan sa buong bahagi ng salamin. Ang hakbang na ito ay hindi pa para sa pagpapakinis. Ito ay para tunawin ang mga langis, sebo at mga bakas ng daliri. Isipin ninyo na pinalalambot ninyo ang dumi
para madali itong maalis ng pampalis ng tubig mamaya. Magbigay ng espesyal na atensyon sa mga sulok at sa mga bahaging malapit sa kuwadro o frame. Dito madalas naiipon ang sebo mula sa mga kamay. Sinisiguro ng isang profesional na ang buong ibabaw ay nadadaanan. Kung may malalampasan kayong bahagi sa pabilog na pagpupunas, lilitaw ito bilang mantsa mamaya. Magtrabaho ng may sistema mula sa kaliwang bahagi sa itaas hanggang sa masakop ang bawat pulgada. Ang ikatlong hakbang ay ang hagod ng pampalis. Ito ang pinakasentro ng ating proseso. Ilagay ang talim sa pinakataas na bahagi ng salamin. Hawakan ang hawakan ng matatag at panatilihin ang anggulong 30 grado. Ang anggulong ito ay napakahalaga. Kung masyadong matarik, manginginig ang talim. Kung masyadong flat, mag-iiwan ito ng tubig. Hilahin ito pababa ng tuloy-tuloy at swabe hanggang sa pinakaibaba. Narito ang pinakamahalagang gawi na dapat ninyong buuin. Punasan ang gomang talim hanggang sa malinis pagkatapos ng bawat hagod. Gumamit ng tuyong bahagi ng inyong basahan. Sa pag-aalis ng maruming tubig sa talim, sinisiguro ninyo na ang susunod na hagod ay magsisimula sa isang bago, tuyo at malinis na gilid. Ang isang simpleng gawin na ito ay nakakaiwas sa 70% ng lahat ng guhit sa salamin. Huwag itong kalilimutan. Para sa inyong ikalawang hagod, ibalik ang pampalis sa itaas, ngunit siguraduhin na nakapatong ito sa naunang hagod ng mga 2 hanggang 3 sentimetro. Ang pagpapatong na ito ay nagsisilbing ligtas na sona upang masalo ang anumang moisture na maaaring tumagas mula sa gilid ng naunang hagod. Hilahin muli pababa ng may parehong diin. Makikita ninyo ang paglitaw ng isang perpekto at hindi na nakikitang salamin sa harap ninyo. Ang ikaapat na hakbang ay ang huling detalye sa gilid. Kahit gaano kaganda ang inyong paghagod, palaging may kakaunting tubig na nagtatago sa pinakagilid ng salamin malapit sa frame. Gamitin ang tuyong sulok ng inyong basahan upang maingat na punasan ang lahat ng 4 na gilid. Pinipigilan nito ang pagbuo ng mga patak mamaya at sinisiguro na ang mga kuwadro ay kasing linis din ng salamin. Ang detalye ay napakahalaga sa ating trabaho. Sa tawakas, ang ikalimang hakbang, ang pagsusuri gamit ang anggulo ng liwanag. Ang pagtingin sa salamin mula sa harap ay mapanlinlang. Ang mga guhit ay madalas na hindi nakikita sa diretsong tingin. Dapat ninyong itagilid ang inyong ulo at tumingin sa ibabaw mula sa gilid upang mahuli ng liwanag ang anumang hindi perpektong bahagi. Ganito ang ginagawa ng mga profesional sa pinakamagagandang hotel sa mundo upang masiguro ang kanilang gawa. Kung sa inyong pagsusuri ay may makita kayong bahagyang marka, huwag nang linisin muli ang buong bintana. Kunin lamang ang inyong tuyong basahan at pakinisin ang partikular na bahaging iyon hanggang sa mawala ito. Ang inyong layunin ay ang ganap na linaw. Kapag tumingin kayo sa bintana at tila wala ng salamin doon pa lamang tapos ang inyong trabaho. Ito ang antas ng kahusayan na hinihingi ng GCC Domestic System sa lahat ng kasapi nito. Pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali, ang paghinto ng pampalis sa gitna ng salamin. Lumilikha ito ng isang pahalang na guhit na napakahirap ng tanggalin. Dapat kayong magpatuloy sa hagod hanggang matapos. Kapag nagsimula na kayo sa itaas, hilahin ito hanggang sa pinakaibaba sa isang galaw lamang. Kung kayo ay mag-aalinlangan, ang tubig ay titigil at mag-iiwan ng marka. Ang tuloy-tuloy na agos at indayog ang inyong pinakamahusay na sandata rito. Ang mga panalamin sa banyo ay nangangailangan ng araw-araw na atensyon. Sa isang abalang villa sa GCC, ang mga salaming ito ay palaging ginagamit sa pag-aayos ng sarili. Tuwing umaga, naiipon dito ang mga talsik ng toothpaste, mga bakas ng tubig mula sa gripo, at mga residue ng pampaayos ng buhok. Ang lahat ng ito ay mga mansang kailangang malinis agad bago sila tumigas at dumikit ng tuluyan sa salamin. Ang tuyong toothpaste ay parang semento. Kung kuskusin ninyo ito ng pilit, maaari ninyong magasgas ang salamin. Gamitin ang 10 segundo na pagpapalambot. Basain ang isang bahagi ng inyong basahan, itapat ito sa mantsa ng toothpaste at bumilang hanggang 10.
Ang moisture ay muling magpapalambot sa toothpaste kaya madali na itong mapupunasan ng walang hirap. Ito ang propesyonal at ligtas na paraan ng paglilinis nito. Ang singaw mula sa shower ay isa pang hamon araw-araw. Kung susubukan ninyong linisin ang malabong salamin dahil sa singaw para lamang ninyong ikinakalat ang tubig, hintaying mawala ang singaw sa pamamagitan ng bentilasyon o kung kailangang linisin agad, gumamit muna ng tuyong basahan upang alisin ang moisture. Payo ng eksperto, maglagay ng maliit na pampalis ng tubig sa loob ng shower. Maaari itong gamitin ng pamilya pagkatapos maligo para maiwasan ang pamumuo ng sabon sa salamin. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamagandang bahagi ng mga villa sa GCC, ang mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame. Ang mga ito ay nagdadala ng liwanag at ganda ng labas sa loob, ngunit ang kanilang laki ay maaaring makapangamba. Huwag ninyong isiping isa itong malaking piraso ng salamin. Sa halip, gamitin ang estratehiya ng paghahati-hati. Isipin ninyo na ang bintana ay nahahati sa maliliit na bahagi na kasing lapad lamang ng inyong mga bisig. Magsimula sa bahaging nasa kaliwa sa pinakataas ng inyong naisip na grid. Tapusin ang lahat ng 5 hakbang, spray, punas, paggamit ng pampalis, detalye at pagsusuri bago lumipat sa susunod na bahagi sa kanan. Kapag tapos na ang buong hanay sa itaas, lumipat sa gitna at huli sa ibaba. Ang ganitong sistema ay sumisiguro na hindi matutuyo ang panglinis bago ninyo ito mahagod ng pampalis. Pinapanatili nitong maayos at madali ang inyong trabaho. Sa rehiyon ng Golpo, ang araw ang inyong pinakamalaking hadlang. Huwag kailanman maglilinis ng mga bintana sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Ang matinding init ng salamin ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkatuyo ng panglinis sa loob lamang ng ilang segundo. Nagiiwan ito ng mga puting guhit na dumidikit ng matindi sa salamin. Ang mga guhit na ito ay napakahirap ng tanggalin. Palaging magtrabaho sa lilim, maaaring maaga sa umaga o huli na sa hapon. Para sa pinakamataas na bahagi ng mga bintanang ito, gumamit ng isang propesyonal na pahabang hawakan para sa inyong pampalis. Pinahihintulutan kayo nito na magawa ang tamang hagod mula sa itaas hanggang sa ibaba ng ligtas habang nasa sahig lamang. Huwag kailanman tatapak sa mga silya o hindi matatag na furniture para lamang maabot ang bintana. Kung kailangan ng hagdan, siguraduhin na ito ay matatag at may katulong kayo. Ang inyong kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bintana. Ipaalam sa employer kung may bahaging hindi ninyo maabot ng ligtas. No, ang isang propesyonal na paglilinis ng bintana ay kasama pati ang mga rails o tracks. Sa GCC, ang buhangin at alikabok ay naiipon sa mga rails na ito araw-araw. Kung babaliwalain, ang buhangin ay sisira sa mga gulong at sa mekanismo ng bintana. Gumamit ng maliit na brush na may matigas na hibla upang alisin ang buhangin. Pagkatapos ay gumamit ng vacuum o basahang-basa para malinis ito ng tuluyan. Ang malinis na rails ay sinisiguradong swabe at walang ingay ang pagbukas ng mga mabibigat na pinto. Yung mga salamin sa shower ang pinakamahirap alagaan. Palagi silang nadadapuan ng mainit na tubig, sebo mula sa katawan at tubig na maraming mineral. Sa rehiyong ito, ang tubig ay madalas na galing sa dagat at dumaan sa proseso kaya marami itong mineral na lumilikha ng mga puting mansya na parang tisa. Kung pababayaan kahit isang linggo lang, maaari itong makasira ng permanente sa salamin. Ito ang dahilan kung bakit dapat silang linisin araw-araw pagkatapos ng huling paggamit sa gabi. Kapag lumitaw ang mga mantsang ito ng tubig, ang ordinaryong panglinis ay mabibigo. Ang propesyonal na solusyon ay purong puting suka. Ito ay isang natural at banayad na asido na tumutunaw sa mga deposito ng kalsyum at magnesyo. Basain ang basahan ng suka at idiin ito sa bahaging may mansa nang hindi kukulangin sa 2 minuto. Para sa mga makakapal na dumi, maaari kayong gumamit ng basahang hindi nakakagasgas. Ang mga mansang mineral ay matutunaw at magiging malinaw muli ang salamin pagkatapos banlawan. Gayunpaman, dapat kayong maging maingat.
Habang ang suka ay himala para sa salamin, ito naman ay lason para sa mga natural na bato at marmol o marble. Ang asido ay agad nakakain sa ibabaw ng marmol o granite na mag-iiwan ng malabong marka na hindi na matatanggal. Huwag hahayaang tumulo ang suka sa mga sahig na bato. Protektahan ang sahig ng tuwalya at gamitin lamang ang suka sa mismong salamin. Kung ang banyo ay may mga dingding na bato, maging lalong mapagmatyag. Ang paglilinsenawa ng mga lamisang salamin at mga maistante ay nangangailangan ng ibang paraan dahil ang mga ito ay pahalang. Ang paggamit ng pampalis ng tubig ay maaring maging magulo at hindi epektibo. Sa halip, umaasa tayo sa paraan ng pagpapakinis gamit ang dalawang basahan. Gamitin ang inyong basang berdeng basahan para sa unang pabilog na pagpunas upang alisin ang alikabok at mga bakas ng daliri. Siguraduhing malinis pati ang mga gilid at maging ang ilalim ng salamin kung saan madalas humahawak ang mga kamay. Ito ang tatak ng isang masusing propesyonal. Para sa huling pagtatapos, lumipat sa isang tuyong berdeng basahan. Gumamit ng mahahaba at tuwid na hagod upang pakinisin ang salamin hanggang sa magningning ito na parang panalamin. Payo ng eksperto. Bago magsimula, alisin ang lahat ng gamit sa ibabaw ng lamesa. Huwag kailanman maglilinis sa paligid lamang ng isang plorera o remote control. Itaas ang lahat, linisin ang buong ibabaw, patuyuin ito ng maayos, at pagkatapos ay ibalik ang bawat gamit sa kanilang eksaktong orihinal na posisyon. Ang ganitong atensyon sa detalye ang pinahahalagahan ng mga amo. Ang mananazidikit na residue mula sa mga sticker or tape ay maaaring maging isang malaking sakit sa ulo. Huwag kailanman gagamit ng kutsilyo o anumang matalas na bagay na metal dahil permanente ninyong magagasgas ang salamin. Sa halip, gamitin ang paraan ng pagtutunaw gamit ang langis. Maglagay ng kaunting patak ng langis sa pagluluto o baby oil sa residue. Hayaan itong manatili doon ng 60 segundo para lumambot ang pandikit. Puputulin ng langis ang kapit ng kemikal, kaya madali na itong mapupunasan ng malambot na basahan. Pagkatapos, linisin ito ng inyong pang-spray ng salamin para maalis ang langis. Para sa tuyong pintura o mga dumi mula sa konstruksyon, maaaring kailanganin ninyo ang isang propesyonal na pangkaskas ng bintana. Ang gamit na ito ay may talim na kasing talas ng ginagamit sa operasyon, kaya dapat itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Hawakan ang talim sa anggulong halos flat, mga 10 grado lamang laban sa salamin. Dahan-dahan itong itulak pasulong upang kaskasin ang pintura. Huwag kailanman hihilahin ang talim pabalik at huwag itong gagamitin ng matarik ang anggulo. Gamitin lamang ang pangkaskas sa mga ordinaryong salamin. Masisira nito ang mga salaming may kulay o espesyal na coating. Kung hindi sigurado, magtanong muna. Ang isang tunay na propesyonal ay dalubhasa rin sa tamang oras. Sa inyong unang linggo sa isang bagong villa, gumawa kayo ng isang mapa ng araw. Itala kung aling mga bintana ang nakaharap sa silangan at tinatamaan ng araw sa umaga, ang mga ito ay dapat linisin sa hapon. Ang mga bintanang nakaharap sa kanluran ay dapat linisin sa umaga. Sa pamamagitan ng paggawa palagi sa lilim, naiiwasan ninyo ang mabilis na pagkatuyo at sinisiguradong perpekto palagi ang inyong resulta. Ang ganitong antas ng estratehikong pagpaplano ang gumagawa sa inyong isang mahusay na tagapamahala ng tahanan. Ngayon ay dalubhasa na kayo sa sining ng pangangalaga sa salamin at panalamin. Tandaan ang 3 pangunahing haligi, gamitin ang tamang kagamitan, sundin ang teknolohiya na may 5 hakbang, at palaging gawin ang pagsusuri sa anggulo ng liwanag. Kapag pumasok kayo sa isang silid at ang mga panalamin ay parang pilak at ang mga bintana ay tila hangin lamang, kayo ay nagtagumpay. Ipagmalaki ninyo ang inyong trabaho dahil ito ang inyong pirma sa tahanan. Binabago ninyo ang mga espasyo at pinapaganda ang kalidad ng buhay ng pamilya. Napakahusay na trabaho sa pagtatapos ng matinding module na ito. Sa ating susunod na aralin, ang ika-9 na module, tayo ay lilipat sa isa pang mahalagang kasanayan, ang paglalaba, pagpaplansya at pagtitiklop.
ang lahat ng kailangan ninyo upang mapangalagaan ang mga masilang tela at mapamahalaan ang mga damit ng pamilya ng may profesional na pag-iingat. Magkikita tayo sa susunod na module. Bisitahin kami sa aming website upang suriin ang inyong mga checklist. Ipagpatuloy ang inyong pagsisikap para sa kahusayan.